Oh, kumusta? Naitanong niyo na ba sa sarili niyo kung bakit pagdating ng huling araw ng Oktubre, biglang nagiging normal lang na magsuot tayo ng mga kakaibang costume at kumatok sa mga bahay para humingi ng candy? Ngayon, sabay-sabay nating aalamin ang buong kwento ng Halloween mula sa mga sinaunang ritual hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamalaking commercial holiday ngayon. 'Di ba? Bakit nga ba tayo nag-uukit ng kalabasa, nagsusuot ng costume, at nangihingi ng treats sa iisang gabi lang ng taon? Well, maniwala kayo sa hindi, yung mga sagot, nako, mas malalim at mas lumapa sa iniisip nyo. Kaya tara, halika kayo at alamin natin ang mga nakakagulat na pinagmulan ng lahat ng ito. Okay, para masagot yan, kailangan nating mag-time travel. Balik tayo sa nakaraan. Mga mahigit 2,000 taon para silipin ang mundo ng mga sinaunang Celts at ang kanilang napakahalagang piyesta na tinatawag na Samhain. Dito talaga nagsisimula ang lahat, sa Samhain. Ito yung parang New Year nila pero para sa taglamig. Hudyat to ng pagtatapos ng anihan at simula ng winter. Yung tinatawag nilang darker half of the year, kumbaga. Pero hindi lang yan basta-bastang end of harvest party. Para sa kanila, yung Samhain, ito yung gabi na sobrang nipis, as in parang papel na lang yung harang sa pagitan ng mundo natin at ng mundo ng mga spirito. Kaya yung mga kaluluwa na tinatawag nilang AOC, nakakatawid sila sa mundo natin. Scary, di ba? Kaya yun, nagsisindi sila ng malalaking bonfires para sa proteksyon at nagiiwan din sila ng pagkain para sa mga kaluluwang bumibisita. So para mas maintindihan natin, isipin nyo to. Kung meron silang built-in yung festival nila para sa tag-araw at sa buhay, yung Samhain naman yung kabaliktaran, para to sa taglamig at sa mga pumanaw na. Ang galing no? May perfect balance sa taon nila, liwanag at dilim, buhay at kamatayan. Okay, so ang laking tanong noon, paano naman yung sinaunang Celtic ritual na yon naging yung trick-or-treating na ginagawa natin ngayon? Well, dito na nagiging super interesting yung kwento. Dito natin makikita kung paano nag-i-evolve yung mga tradisyon habang naglalakbay sa iba't ibang lugar. So, unti-unti yan. Una, nagkaroon ng tinatawag na souling. Dito, yung mga mahihirap, kumakatok sila sa mga bahay, nag-aalok ng dasal para sa mga kaluluwa. Tapos kapalit, bibigyan sila ng soul cakes. Nag-evolve yan sa gizing sa Scotland at Ireland. Ito, medyo familiar na. Mga bata naka-costume na, nagbabahay-bahay para mag-perform, kakanta o tutula, kapalit ng pagkain o barya. At syempre, nung lumipat yung mga Irish at Scottish sa North America, dinala nila yung mga kaugalian yan. Pakinggan nyo to, ito yung isa sa mga sikat na sinasabi nila noon. Isang soul cake, kaawaan ng lahat ng Kristiyanong kaluluwa para sa isang soul cake. Parang naririnig mo yung history sa linyang yan, di ba? At heto, fun fact time. Yung Jack-o'-lantern na kilalang-kilala natin, originally, hindi yan kalabasa. Mind blown, di ba? Dinala nila yung tradisyon ng pag-ukit ng parol, pero ang gamit nila dati, turnips o singkamas. Mas madami lang talagang kalabasa sa Amerika at let's be honest, mas madaling ukitan. Kaya ayun, nag-switch sila. Okay, fast forward tayo sa 1911. Ito yung unang beses na na-record yung guwising, yung parang prototype ng trick-or-treating sa North America. Sa isang newspaper yan sa Kingston, Ontario, sa Canada. At ilang taon lang pagkatapos niyan, noong 1917, yung pinakasikat na phrase na sinisigaw ng lahat tuwing Halloween, dito na isilang. First time na print sa dyaryo yung mga salitang tricks or treats. At yup, sa Canada pa rin niyang unang naitala. So teka muna, mula sa dasal para sa kaluluwa at inukit na singkamas, paano tayo umabot sa point na bilyon-bilyong dollars ang ginagastos para sa candy at costume? Well, dito na papasok yung malaking C-word, commerce. Hindi yan nangyari overnight. Dahan-dahan yan. Nagsimula sa mga simpleng bagay tulad ng mga Halloween postcards noong early 1900s. Pagdating ng 1930s at 40s, kumalat na talaga yung organized trick-or-treating. Pero yung totoong game changer, pagkatapos ng World War II. Kasi natapos na yung sugar rationing at yung mga candy companies parang biglang nagka-lightbulb moment. Nakita nila, teka, gintong minahan to. At ngayon, grabe, billions, billion dollars ang umiikot taon-taon sa US pa lang yan ha, para lang sa costume, candy at decorations. Isa na siya sa mga pinakamalaking retail holidays ng taon. Wow, di ba?
At dahil nga naging ganito kalaki commercially, may isang tanong na hindi maiiwasan. So, ano na ba talaga ang Halloween ngayon? Dito na tayo pumapasok sa isang medyo mainit na debate. At eto yung tanong na yon, nawala na ba ang kaluluwa ng Halloween? Dahil ba naging super successful siya in terms of business? Ibig sabihin ba noon nawala na yung original na meaning niya? Well, may dalawang side yan, diba? Sa isang panig, may mga nagsasabi na, oo, nawala na. Naging all about consumerism na lang. Parang napipilitan ka na lang gumastos. Pero sa kabilang banda naman yung iba, nakikita nila to as an opportunity. Isang chance para maging creative, nakakatulong sa ekonomiya, at paraan para gumawa ng mga bagong modern traditions kasamang pamilya at kaibigan. So ayun, mula sa isang sagradong ritual, naging isang higanting retail holiday. Ang haba ng binyahe ng Halloween, no? At ngayon, yung tanong, iiwan ko sa inyo. Ano sa tingin nyo ang susunod na kabanata para sa Halloween? Kasi, isa lang ang sigurado, palagi siyang nagbabago. At exciting abangan kung saan pa siya dadalhin ng panahon.